Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmata na, pinatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Ang pagpakaaron ingnon mao ang pagtabon sa tinuod nimong pagkatao. Timailhan kini sa pagka-insecure. Gitago nimo ang kamatuoran kay mahadlok ka kun unsay mahitabo kun mahibaw-an kun unsa ka. Buhaton mo kini tungod sa garbo ug usa-usab kini kamatang sa pagpanglimbong ug pamakak. Busa ang pagpakaaron ingnon usa ka dakong sala ug kay sala gikasilagan kini sa Ginoo. Karon iya kining mubong sugilan nga naghulagway sa atong tema tigpakaaron ingnon. Dory, Vina, dali na mo kay malate na to sa misa. Oh, ano ka naman gisuloob nga? Kuspag naman kay nag-color. Okay pa man ay gumagod. Sakto naman yun ako. Diba gisi man na? Itay na ako. Vina! Asa naman ka? Kung simba mo eh. Nga naman? Di ba niyon kung mo nga paytog bagong sandal? Kinapudpud ang tikod sa kong sandal. Day ay paingana ha. Kay bawa biya ka nga panday ra imong papa. Pobre biya kay ta, naglisod ta. Kira sa una, paggamay na ko yung kusog gisi nga sinina o guba nga sandal. Pero karon dagan ako kumaungon, nagid ko. Basta di ko simba. Tara nga diha mo ni. Day, di mo wala sa mga unas ka, nakit ko siya. Di mo kaniya, kamay. Di ba na-offer siya nga hatod ka sa inyo, ha? Ay, wala lang, stick ka kumamigdadik, sabag ko ng uyab. Ayaw pa inyo, Vin? Ay, layo pa jud kayo, nagkuyog eh. Nagkuyog ha, layo pa jud kayo. Sige, tiksan na yun lang ta, ha? Ba? Ay kung tawag ati-ati ha, og dang gawas. Ngano man ti? Kaawaw na ko igsuon ta. Ngano mauwaw man ka ti? Pobre kay kag nango tanamon sininaan. Ikaw din mo ti nga pobre ta. Mabawaan sa kong miga nga pobre ta, biyaan ko nila. Dili maayo ang batasan nga magpakaroon inog Vina. Masuko ang Ginoo ana. Ano gud tang nabot sa ginang istorya ma? Ayaw pagpakaroon ingon na dato ka. Kay maabot lagi among higayon na mahibawan ang tinuod. Mauwawan ka lang. Hi Dory. Ngano ing ana magbatasan ang imong igsuon?
Tanawa ka nagtarong anak. Basig na ara na diha oy, nga imo ra siguro na misplace. Ako nang gipangit ka, wala ang gihati. Mao ba? Wala ba may igsuon diri kay kuyog to sa embarkada, mga ligo kuno to sa dagat. Hindi siguro to si ate mo. Ay, kay, di ba to siya may hinabot? Unya, tulura ta dinhi kay sa netong pasanginlan. Anong nawa man? Ako ba itong tinigo mo para sa imong birthday, para tanti kang sarili mo? Tanawa gyud ko nagbalik, basig na ara diha. Balik ka na nakatanaw. Wow, kanang sinyo, hasenda dako kayo. Ipalit mo sa akong mamigadi, Zed. Ay, by the way, tingin din yung pamilya ganina. Bina, Minsan na sila. Okay lang na, tara na. Ate! Ate! oh. Nganong ni uli pa man ka? Di ba wa ka kailan na mo? Ni uli man ka? Oh. Kung magkakailan na mo. Layas! Sorry, ma. Tingnan mo yung itong gibuhat. Kaya di ko gusto nga may bawaan sa kumigil nga pobre ko man mapaasik ko nga dato ko. Maunang gilabtan nimo ang alkasiya sa Megsoon? Kay para ibangka nimo sa imong mga amiga? Day, Way padul nga nang imong pagpakaroon inon. Kasabot ka? Kasabot ba ka? Maabot ang higayon. Mugawas ra gyud ang tinuod. Layas! Layas dali! Kung magkakailan na mo. Di ba kami nimo pamilya? Layas! Layas ka na yun! ma. Masay na lang ako si ate. Sa panultihon 13:7 nag-ingon, may mga tao nga magpakadato bisag wala sila'y nahot. Apan may magpakapobre bisag bandianon sila. Ang pagpakadato bisan pobre ka, may usa ka sayop nga kinaiya. Tungod nini, palabiyo nining kawana ang bandi na kalibutanon. Kay bisan kung wala siya, buhaton niya ang tanan aron makabot ang iyang mga tinguha. Nagpasabot ka siya diskontinto sa iyang kahimtang. O ang pagkadiskontinto usak ka sala batok sa Ginoo. Nagpakita kini sa imong kakuwang sa pagsalig sa Ginoo. Kay sa Lucas 16:10 ngadto sa 11 nag-ingon, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Pusa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ingon ni ang hustong paagi aron mahimong dato ang tinuod nga bahandi mao ang presensya ni Jesus sa atong kinabuhi. Kay kung ana si Jesus kanimo ug unahon mo siya kay sa bisan unsa dinhi sa kalibutan, wa kanay pangayoon pa. Kay ang tanan nimong gikinanglan iyang ihatag kanimo. Mga kaigsunan, ako namang nahatag kaninyo ang angay kung ihatag karong adlaw, ala, usa na may numero din na, sugdi na ninyo pagpadala ka ng inyong mga pangutana. Aron usab among ikahatag ka ninyo ang angay ninyong dawaton. Daghang salamat. Shalom. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel.
gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ngayong hapon, mga kaigsunan, kay Lunes naman sad, niya nasad kaming tulo, niya makiguban kaninyo, no? So, una, dito mo padayon sa itong programa, ihatag ko kusap ka mo ni Brother Alan. Ay, may hapon tayo, may hapon, Sister Cheryl. Igon man sa itong mga suki din sa kahanina. Naanausap kita ni natong programang paghigmata. Usa ka oras ug tunga ang atong panag-uban karong hapuna ug atong pagatukion ang mga pagtulunan sa atong simbahan pinaagi sa atong dula sugilanon. So, stay put ug atong sugdan. Sister Cheryl. Maayong hapon atong mga suki dinhi sa kahanginan. Maayong hapon tay, maayong hapon Brad Alan, ug maayong hapon kanatong tanan nga mo'y na nag-iya ning maong tulumanon. Paghigmata. Unya salmot dayon mo kay atong topic karon uso kaayo. Kining topic bitaw sa hypocrisy ug maingon nato nga tigpakaaron ingnon. Daghan kaayong tigpakaron ingno no dinha sa atong dula sugilanon makita nato nga usa ka batan-on kamauna unsa ang hypocrisy kay di gustong mahibaw-an nga pobre sila mao nang hilabot sa tinigom sa iyang igsuon kay ron ibangka sa mga higala. What she wants to do is to feel accepted, and she thinks that to be accepted you have to have money. Unya mao ni karon ang atong tukion kay tungod kini di ay tigpakaron ingnon actually dishonors God. Ngano man Brad nga di man ni gikaymutan sa Dios. This is a sign of pride, which is a very mortal sin against God, no? Unya gani ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa aning hypocrisy kani patig pakaron ingnon. Unya naghisgot ang atong ebanghelyo karon gikan man sa ebanghelyo ni San Mateo diin gibadlong sa atong Ginoong Hesus ang mga skriba, pariseo ug mga magtutudlo sa balaod kay ngano man maghimo-himos lag ilahang kaugalingon nga interpretasyon sa balaod sa Dios. Balaod sa Dios ilang usbon para mo pabor lang nila. So gibadlong sa ni Jesus ana. So makita nato all the while in the Gospels that if there is one sin that Jesus always corrects the leaders of society, it's all about hypocrisy. And
Brad, probably because ibutang nato wanay laos ba, pero may kay silang mubat-bat sa sugo, pero sila mismo wala nituman. They put burden on people, pero sila mismo wala nahimong ehemplo. Mauna din ha ang hypocrisy. Another word for hypocrisy would be pretend. Kana bitang magpretend ka nga naab sagwala, kanang maghikay nga inutang bisag inutang. Sometimes the motivation is kay birthdayhan mangyud ang anak, or maghikay mangyud sa fiesta, or mag-celebrate gyud og kinsa ng bahala na lang utangon, pero basta kay pero nay fine line ni Ana, Sister Cheryl, kay pananglitan fiesta, isgutan tong fiesta, nangutang ka kay para ihikay, no? Maayon lang kung nangutang ka para ihikay, agig pasidungog sa patron. Okay. Nga tinuray, no? Doon na may mangutang para muhikay kay basig mauwawan siya gawa sa hikay. Lahi na siya. Kaya ang tuyo niya na nagkalahi na. Kaya doon na may maningkamot ka kay so sa patron baya nino niya doon ay mga bisita, mga maabot, unya watay makatiman nila kay gikan pa sa lagyo niya musimbar ba to gikan. So dunay maayo nga katuyuan. Apan kung imong katuyuan may tungod na sa imong garbo kay mawawan ka, kay wala kay kadalit sa imuhang mga bisita, tungod lang ni Ana, murag questionable na. Another form of hypocrisy, Brad Alan, kini bitawng kung naa ka sa usa ka lugar, mukalitlag kalami ang imong tinagdan kung ang tao naas katungdanan. Yes. Pero kung ang tao wala sa katungdanan, murag di ra ka managad. Yes. Pero kung wa nay laing kapaingnan, managad na lang ka kay wa may laing tao. Tinuod na, no? Mausad na ang makita nato, sagad nga makita nato mga tubangan ta kung mag-atiman ta or kaning mo duaw ta or mo tambong ta og mga kalihukan, mga panagtigom nga anaay mga politiko gani. No? Nada si mayor, nada si kapitan, na si kapitan. Basta doon lagay people of influence or people of power, mausab mo tinagdan. Unya ka ng, is that also hypocrisy kung mangguwa ng imong gialmirulan nga habol? Unsa man na? Ipakita man gyud nimo ang the best, gyud no, kung naang bisita. No, it's not hypocrisy. It's not hypocrisy. It's not hypocrisy kay syempre idalit man gyud nimo unsay pinakamaayo, pinakanindot sa inyo ha. Pero parehaan ni ron pananglitan, Brad. Tay, ang ani siya tay kanang nakita ni dusi ang kalendaryo ba nga ni as padre ron ato ning kuanon kanang paphaan ning atong Biblia. Pero dili good to ingon nga gibasa gid na niya iyang Biblia sa kanunay, pero iya lang gipastaring ang Biblia kay aron ingnon nga himasa siyang Biblia. Tigpakaron ingnon yun na, no? Kani usa ni sa mga example sa ato pa double standard. Anything at all nga imong buhaton nga dili tinuod nga gusto nimong ipaila kuno sa katawhan kung kinsa ka nga dili day tinuod, dili day jud ikaw nya mao na nga kasilagan man kaini sa Ginoo, Brett. Masuko jud ang Ginoo ni. One, we probably do not think that this is a sin. Sala din siyang dako. Nya nganong nasala maning dako ang pigpakaron ingnon? Bakak man, no? Unya mao na nga unya nahug nga bakak tay tungod kay wala naman it's not truth that he's showing, no? Wala gi-honor ang God sa tininuray unya ang epekto rabde ani ang pagkakubol, mahimo siyang kubol kay tungod diha na nagpuyo na siya sa pretense
ay mura man ni siya nagsulog og maskara nga dili gyud ay siya. No? Mao din na as to the answer to your question, Sister Cheryl, nganong sala man na kay ang Dios kamatuoran. It's all about truth, and anything against the truth is not of God. Dili sa Dios. He's a God of order. And Jesus is the way, the truth, and the life. Nya mao ni nga kasilagan jud kay sa Ginoo, mo siyang maingon to siya nga mura mog mga pantiyon. No, mga pantiyon nga puti kay gawas pero napuno sa mga kalabira ang ilawom. So, ang kahimutan sa Ginoo kung limpyo gyud ang ilawom nya apil na ang 23 ang gawas. 24 to So, 25. mao ni nga ato gitingaling susihon, brothers and sisters, diin bang dapita sa atong kinabuhi nga naa ang maingon nato tigpa kaaron ingnon or naa ang bakak nga mauni ang imuhang gipakita sa kadaghanan. In fact, Brad, in one of the gospel readings, even charity, work of charity that is being announced, acts of generosity that is being publicized can be naanay shade An act of hypocrisy. Yeah. Kining atong ibutang sa atong panahon karon, sa atong katilingban, sa sitwasyon nato. Daghan kay mga higayon din para lang ta ma-accepted sa grupo. Sama sa atong gipakita sa atong dula sugilanon nga magpakaron ingnon ka para lang ka madawat sa grupo. Because there is this feeling of wanting to be accepted. Unya hantod na maabot sa punto nga magpakaron ingnon ka kung kinsa ka nga dili di tinuod. So, hypocrisy. Di ba? So unsa mang mga butanga mangkita ro nato, especially sa mga batanon. Isgutan lang itong mga batanon, Sister Cheryl. Kaya importante kayo nga itong mga batanon. Kay mauna mismo mo padagan unya sa to ang katilingban pagabot sa panahon. Tinuray na kagahapon doon ako'y mga kalihukan nga nag-involve og mga bata. Unya ang mga bata sige tanaw sa kong cellphone. Tsa unsa man ay imuhang cellphone, mga Shirley. Unya to usa ka bata nga nitag-an gyud no sa unsay cellphone. Nya niingon na siya palit niya kog ing ana. Unahuna nako ba kanang inyong papa ug mama ato magiampo nga mahatagan og maing panglawas kay aron duna mo'y makaon bitaw. Unya magunahuna na noon mog cellphone kana bitaw. I don't know what is being inculcated in social media nga mura ang mga bata pagani mas social climber man. Unya doon ako'y nahinumduman ako nga nakita nako nga iyang papa mangingisda ba to or security guard nga ang bata nag-ungso-ungso gyud nga papaliton gyud niya ang iyang papa og iPhone 14 ngano man nga papaliton niya iyang papa og iPhone 14. Can that salary of a security guard or a fisherman gawas kung dako kay panagatan ang gipanag-iya sa imong amahan pero nganong gusto man anang mga butanga nga or why would a child in the first place need an expensive cellphone nga para lang makontak ni siya or kontakto niya ang ginikanan. A classic example of hypocrisy. Yes, exactly. Nya makita nato nga uy, sama ning mga bata nya mga bata pa kaayo mao nang akong hinumduman kamo mga bata wa raman mo laing buhat ron sama inyong buhat kay duna na makita naman nato nga 13 pa edad man naglipstick naman nganong na naglipstick naman kay kanang unsa man gusto na mo na kaibgan mo dili paron panahon eskwela sa so we see some signs of hypocrisy already crawling in the children. I remember kaning
na ako kaniadto classmate bitaw. Unya kini nga classmate layo kay gulian padung sa ilaha. Kay ngano man adto siya magpahunong sa balay nga nindot. Pero magbaktas pa din siya dito sa unahan, unya muliko pa siya skinita o magsuot-suot pa dito sa slum areas kay tungod dili siya gusto nga mahibaw-an nga pobre. No? So, kani Brad, Karon, ako pangutana na Sister Shirley. Asa may angay ikauwaw ang imo nga pagkapobre nga ligdong pagkapobre o kaning pagkaudunahan nimo sa pagkatikasan? nga ari na lang mga pobre. hipokrito. Usaha ko ng Mateo 23, 27 na 28. Mateo 23, 27 to 28. Atong basahon sa Binisaya. Oo. Mateo 23, 27 hanggang 28. 27 hangtod sa 28. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamo mga pariseo, mga tigpakaron ingnon. Sama kamo sa mga lugnanan nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang pagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa mga pagkaron ingnon ug sa mga sala. Grabe kayo, no? Medyo bugat-bugat yun to. Bugat-bugat yun to. And I think dili gid bitaw ni siya kahimutan sa Ginoo kay murag layo ra man gyud kaayo ang paghinulsol kay maom ni hinumdom ka brado natay gospel. I think it was Philip nga niingon ang Ginoo nga I saw you under the fig tree, and then niingon siya nga this man has no duplicity. Duplicity meaning wala ni kalaing kinabuhi nga gipuy-an. In other words, dili duplikara ba nga pikas naong ing ani ang pikas naong ing ani. So makita jud nato nga what you see is what you get. Mao gid to. Mao na nga there is no pretense. Walay ingon nga pakaron ingnon kay kung naa ang pakaron ingnon na aman ang bakak. Uga to makita dire sa Ebanghelyo, Sister Cheryl, nga sagad nga pagabadlungon sa atong Ginoong Jesus nining pagkapakaron ingnon anaa sa mga lideres, naa sa mga magtutudlo, naa sa mga tao nga dunay katungdanan. That's why it is very challenging for people who are in politics to live a life that is void of any duplicity. Kay kung ang honor gani ang dungog musumbalik gani kanimo dili gani sa Ginoo, that is what he hates, because everything in this world belongs to God. And so when the honor goes to the person, di na siya ganahan na. Di na gid ganahan ang Ginoo kay ang tanan manggong butang siya mo'y nanag-iya. Kung siya ang nanag-iya, siya ang mabalikan sa dungog, dili man na mo'y gibuhat sa hypocrisy. Ang hypocrisy is ari man gyud sangit sa tao. Mao man na dinha ang nakadiferensya sa hypocrisy, because the honor does not go to God but to the person. Mao ni nga ang usa ka tao nga hipokrito, sakit-sakit ni nga pong oy, no? Bisan deg unsa pa kamaayo imong gihimo apan imo nang gihimo kay duna kay laing katuyuan para sa imong kagalingon, that is already hypocrisy. Yeah, that's why in the beginning it says even works of charity becomes hypocritical when the benefit goes to you and not to him. Amen. Maabitaw ni nga lisod gyud kaayo, for example, for frontliner entertainers
kaning mga singers nga pagkanindutag mga tingog to acknowledge God, that it is God who gave them that voice, because they would own that talent, not give glory to the one who gave that talent to them. The one who has so much money will acknowledge themselves, their hard work, and not him who gave them the good health and the wisdom and the inspiration where to find money. Masangit gani ang glory gani sa tao, mao na ang Dios di gyud ganahan. Wa man yun tayo matago. Sooner or later magawas yun. Luke 12:2 kuno. Luke 12:2. Mo din ang gikuan din. Luke 12:2. Bisan unsay gitabunan, madayag o ang tanang tinaguan mabutyag. Mabutyag yun na. Mawawa na nung ka. Amen. Bisan unsa pay mong isulti sa kangit-ngit, mabutyag kini diha sa kahayag. That's why it is very challenging for leaders. Labi na duna sila'y kanibitang kapasidad, abilidad, pagtago, bitawag pagsuik for corruption. Hagit kaayo kung unsaon gyud pagpuyo nga wala ang pagpakaron ingnon kay usahay dakuon ang amot sa simbahan, nagdahom nga ang pag-amot sa simbahan murag bugti ba, murag bayad ba sa kaluwasan, Brad? But it is not a ticket or a way to to the heart of God. Sometimes it's so funny. Mahugog katawanan kayo ba nga doon natin buhaton sa tago kay abi nato dili mahibalan. Murabag ginahuna nato nga doon natin matago sa Ginoo. Nga dili makita o di mahibawan sa Ginoo. And we are all guilty of, I am guilty of this. I am guilty of this. Nga doon ay mga sitwasyon. Every now and then we go into situations nga makapahinuklog natin pagkahuman ba nga hala, saan ko Tinuod. Tinuod, yeah. And like you, Brad, I also claim guilt. No? Kanang how do we wash ourselves of the guilt of hypocrisy? Nga integrated yung kaayo nga imong gisulti mausad ang gibuhat. At sometime dunag yung mga sipyat yun. Kay lami manggitag pagtagad kung naas katungdanan, nas gahum, murag matag, murag cultural baka ni? No? Cultural nga. Hala, uy, di asikuan. Uy, kanang benefactor ba ni? Uy, kanang dakor ba ni giamot nang murag ninduton yun na itong tratar mo na nga agtugid palingkuron sa tubangan or cushion yun ang ludhanan or whatever, no? And I think it is all part of our nature, the human nature, nga taas kitang pagtagad sa mga butang nga tan-aw nato nga labaw ka nato. And I think this is only natural. Kay this is the natural search for us for God. Nga ang atong pagtan-aw sa Dios hangad kita sa tanan, taas kita pagtanaw sa Dios nga tanan nga maayo atong ipakita ngadto sa tong Dios. The only thing is kung wala ka makailaw Dios, imo ning ma-channel ang imong pagtagad nga maayo ngadto sa dili nga Dios. Nagimon mo Dios-Diosan. And I think it's all part of our nature, Jud, sis, nga natural na nato nga kung dunay tan-aw nato nga mas taas nato, mas lahi atong pagtagad, doon natin pagtahod, doon natin I think it's all part of our nature. Ambot lang mo og nature ba na? Mao bitaw na kasilagan yung Ginoo. Take this for example. Kasal,
kasal nga kita kas mga ninong ug nina nga mga bongga gani uy mga naamnis katungdanan imo sang i-level up ning kamot sad ka, pero kung yamukmok ra sad imo sang ipatas-patas ang regalo nimo, pero nas may kahintang palamian sad nimo imong regalo, pero og yamukmok ra sad nimo imong regalo, mura bag mamili ba selective ang tao, and this is where judgment comes in. Mao ni dinhi ang pagkamahukmanon gyud sa tao na mausad ni ang this is part and parcel of hypocrisy. Kadyo nga, you want people to see you as a very religious man. Simba ka, talawat ka. Pero sa tago, tunay kay mga tinaguan nga tuat sa laing lugar, na kay mga babae. Ismeringhay. Ismeringhay nga. Napanawin mo, payos kayo ba? Tinood. Sakto na. Luke 16:15 man siguro na. So, daghan ka na tayo. Luke 16:15. Tanaw na to, kumabali siya. Nagpakamatarong kamo, mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo at tubangan sa mga tao, apan nasayod ang Diyos sa inyong mga kasing-kasing. May tago sa Ginoo, di ka huwag kay may tago kay tibahol siya, no? So padayon to sa to. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kayo, walay bili sa tubangan sa Diyos. You cannot cheat God. Let's look. And you cannot justify a wrongdoing. No? Kani said Brad, this is considered also hypocrisy. Kanang mag-lecture ka ug mauni mga moral issues unya sa imong very close friends who are guilty, di kay kakakurher. That is why si Jesus gi-address ko ni hypocrisy against the teachers. Anybody who teaches, anybody who preaches, and yet dili apply. That can also apply to me. Whenever we teach, no? Yes. So this makes us guilty of it in one way or another. But then it's one thing when you accept it, and it's another thing when you don't. Ang consequence. Unsa may resulta tayo? 24:51. Sa Lucas? No, Mateo 24:51. That is the consequence of mga hipokrito ba nga. Katuo ka nga, mura na nagwa, may mura na duwa-duwaan. Pait kayo, kuyaw. Ha? 24:22? 24:51. 24:51. 24:51. Okay. Unya tagud-taguron siya sa agalon og ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Dito maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Dali magtagud-taguron ka. Tagud-taguron. Kuyawa pagasul. Mura kanang dinuguan. Pino-pino magyudaan na tay. Pino-pino gyud. Tay, nako i-konsulta nimo. Kaning do na koy sitwasyon diin do na koy gustong itudlo sa usa ka pag-umangkon. Kining pag-umangkon I think is about 8 years old. Giuna ang video games niya dayon iyag yung i-drop akong call kay tungod unahon niyang video game. So pag abot niya dito sa balay, akong giingnan nasuko ko namo, pretend ko tay, nasuko ko nimo kay mauni. Nakasabot ka nang nasuko ko gitudloan ako siya. Pero pretend ko nga nasuko ko niya, ako kunuhang gibunalan ang iyang lubot kay murag wa may training nga insakto. So gibunalan ako ang lubot niya, nagpretend kong nasuko ko. What do you think about that? But I wanted him to feel heavy nga
di na day kumusa ba to nga i-drop ang call ni Auntie Shirley tungod kay giuna na ko ang video game. Because if I'm just going to say nga ay nag-usab ato ha, murag di wa may impact kung di nako. Kung tanaw na tong aspeto sa hypocrisy, Sister Shirley, tigpakaroon ingnon para ikaw daygon. That is hypocrisy. Pero doon naman ka na imong gibuhat, nagpakaroon ingnon ka nga nasuko ka, kay doon na kay gustong eleksyon. Doon na kay gustong itudlo. Muna kitawag og tough love. Tough love. So that's not hypocrisy. Lahat man ang katuyuan. Na you sacrifice yourself to let the person hurt so that he will learn. Yes. Tough love na. Okay. Hallelujah. Unya mayon ta kung makahatag sad og mga mayong panahon ang ato ang viewer karon nga kining si Napoleon Camacho. Hi, Rednap. Niyo siya, mayong madag-o mong hapon kaninyong tulo. Tatay Dodong, Sister Shirley, Brother Alan. May hapon na sab. Doki, pare ko'y. Maayong madag-umon og unsa ni tawag ni Padre ganina sa to? Ngiub nga kaudtuhon o ngiub nga kahapono nato Rednap o ato sang suki si Sister Paseta Seno visiting ngayon sa Pictorial ang Family Life Apostolate kay pulos gito ng all white gito ang tanan mga magtiayon karon nga nag-pictorial. Nasa tayo si Brother Patrick Liado, J. Patrick Liado, nga nagtanaw nato karon og sa gikan gini sa Hong Kong, si My Best Kulits, maing hapon kaniyong tulo, Tatay Dodong, Sister Shirley, Brother Alan. Natin na, September 29 man siguro may maabot, no? Yes, unya all unto October 1 or 2. 3. October 3 pag 1 week na tay. Nya napailain ako na lang tiwasog ako na mo nabasa dire si Sister Sister Banban, Sister Vanessa maninigawas dire. Kay bawo ko namuwaw kag tan-aw sa Pasigarbo. kay nakabasa ka Sister Shirley. Nga tiwasan na ninyo ugmaoy. Anyway, congratulations sa mga winners sa atong Pasigarbo sa Sugbo. Congratulations sa tibuok Sugbo nga nakapasundayag og 50 tulalim. No, because if you're going to 50 ka contingents. naabtan og kadlawon gayud. So mao na ang holiday karong adlaw aron makapahuway gyud tong naghago pag-ayo aron mapasundayag katong Pasigarbo. Mao na sunod akong pangutana. Katong nagpasundayag, wa katong magpakaroon ingnon. Pakaroon ingnon nga unsa man. Is that kanang pagpakaroon ingnon, kanang pagpresent nila, is that also hypocrisy? Tatay patubaggaan na. Dili, paglingaw man to, presentation man, no? Paglingaw. But you always try to present your best. Yes. Yes. So, kay wala man ang gustong pa-inggit sa pasuya. Ipaila, pasuya, magpakitang gilas man tay. Lahi sad na ka you show your best. Lahi man sa nang kumparar. Dili man ko ingon ana ba? Na. So there are very many facets of this what we call tigpakaroon ingnon. Kay sa Binisaya tigpakaroon ingnon man na. So anything false, comparing ba, falsehood o kanang pagkumpara, tandi nimo sa uban, no, kanang labi pa kung gusto ka mulabaw sa uban tay. Look, 18:11 ang sabi ni Sayana. Kanang comparing tay, that is also more or less like hypocrisy. Kay mas milngi ko ana kay mas hawd ko ana kay pabili ba? Ay layuran niya na. Ana. Luke 18:11 sa manay kon ana. Luke 18:11. Nadere ang Pariseo nagtindog og nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo Dios nga ako dili hakog
dili limbungan o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo o dili gani muhayat ngadto muhangad dito sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." He is comparing himself to others. Dili ko sama niya na. He is judging, ha? Kana sa tingalitay ka ng dunay pinalabi. Kana bang kaning kuana parehas ra silang offense. Nya karing usa silutan og mayo, ang pikas wala. Isn't that kay tungod ni favor ka ring pikas? Is that not hypocrisy that your standard is not the same? Probably in a way, yes. Kung double standard ka, Yeah, anything that is duplicity, because it's not your true nature. What is really right? Unya, whatever is you see is right. Nya daghan kay na diri sa atong justice system. Atong justice system basta nay kwarta asa si justice mang nalipod sa mata. No? So in a way, our justice system is one big hypocrite. well, that's the human justice system in general. Right. And I think that's what God really hates. Kay tungod, mao lagi na, duplicity, double standard. No, you pretend that you are kana bang insakto ka, righteous ka, nagkahuman. There is a situation, Sister Cheryl, sa samang sala, kung dili nimo kadugo, lahi ang imuhang pagtanaw, lahi mong treatment kaysa lain kadugo nimo. Kung kadugo na nimo, pwede nang takuban. Pwede nang takuban. That is hypocrisy. Yeah, exactly. Ang imong kitanaw, ang sayo produce uban. Kada. So kung kadugo na gani, labi na kung anak. Kung anak ang makasa. Tanaw ko nung igo ba ang Matthew 7. Takuban dayon. Takuban ang mga pirmi na ba? Cover up ba? Daghan kay cover up. Matthew 7:3-5 tay. Nagingon dere, nganong nakita man nimo ang puling sa imong isikataw apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata? Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isikataw, kuhaon ko kanang imong puling nga anaa may truso sa imong mata? Tigpakaron ingnon. Kuha una ng truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isikataw. I think it's really makita sayo produsuban pero imo mo sayo pa imo tanawa. Hipokrisiya po na. Bright manggug kaayo taaning manghukom gud. Ani mangyong pagpanghukom. Mao jud ang gingon siguro sa Ginoo, Sister Cheryl, nga kung gusto ka musud ka nako, talik di ang tanan, mamatay kasi mo kagalingon. Pasano ni mo mong krus, usa ka musunod ka nako. Kay kung buhi pa kita sa tong kagalingon, naaman tong pagkatawahanon nga mo, pabor gyud ta og pili. Doon na gyud tay paboran. Apan, ang gipangayo sa Dios kanato nga ang atong paboran kundo naman ang mga butang sa Dios. So, we have to die to ourselves in order to be truly a follower of Christ. Because we can never do it on our own. With our human nature, lahi oy, kana pananglitan makakita lang kag pananglitan. Doon na kay mahalon kayo nga butang. Unya,
ang nakabuak ana ang imong katabang, o di ba ang nakabuak ni ana ang imong bisita nga halang doon kay tanan. Okay lang, okay lang. Okay lang to, okay lang. I lang ka worry. Okay ra to. Unya ako ang katabang. Kasabal, di makababoy. Diba? So naana ang human nature nato. That is in the nature of man. Mo na nga, mo gi pagtulunan sa Ginoo na unless you die to yourself, take up your cross. That's when you follow me. Pero if we put ourselves, kung wa tay judgment, we put ourselves in the shoe of the one. Example, katong imong nakabuak nga helper. If we put our shoe there, muingon man ka, sagdi lang day, okay ra day, wa man tuyo ah. Ay lang ka kuan na kay nervyuson man siya nga, gahon na nga, ayay, nakabuak ko. Okay lang day, wa ra man to nimo tuyo ah. Yeah. Wa maka nasama di mong kamot. Ay pusa lang ng buak diha. Kana kung nakita sad nimo sa nakasalang, ma'am, pasaylo ako, pabuan ako tuyo ah. Pero kung nga na, saan taman ma'am, huwag na ko tuyo ah. Usapin mo na. Walay remorse. Di ka na sa kusweldo. So, mo siguro na yung pagtanaw sa Ginoo nato, no? Na kung wala kay remorse, nakasala ka, klaro kay nakasaka, apan wa kay pagbasol si mong sala, saan matika? Apan kung makita sa nga ubos mapaubsanon kisa nga kay pasaylo, ana siguro malukmay sa dang kasing-kasing. But then again, the situation was duplicity. If it's someone higher in position, it's okay. But if it's someone lower in position, then there is an issue. Kay tungod naamang good yun tay bahid naa kita bright lagi kay ta aning pagpanghukom lagi unya mo evaluate dayon ta ang atong mata mao bitaw ni nga even a righteous man sins 7 times a day. Bisag wa nakabuhi og sulti nga makapasakit sa pagbati sa uban, sa tinan-awan lang, sa hunahuna lang, nasipiyat na. Mutana ko nimo si Sir Sher, sa mata kaha sa Dios, aduna ba kanay kung nakasala ka, doon na ba'y mas bugatog sala? Unsa man sa mata sa Dios, pareha ba sa mata sa tao? I cannot really be a God. I don't know how God thinks. And it is our desire to think of the thoughts of God. Kay kung ang thoughts of God ang niya sa tong hunahuna napuno gyud ta sa pagkamanggiluyon, pagkamaaghop, pagka napuno sa gugma, sa kalinaw, ang ato ipaambit maura gyud na gugma gyud. But then God is also a just God. He is a just God. Tingali sa ako lang pangagpas kay dili man ako'y Ginoo. Kung ang tao naghinulsol gyud sa iyang sala, maura man gyud ang gipangayo sa Ginoo na mausab gyud sad ang atoang mga panghunahuna, because repentance is not like nagmahay nako, naghinulsol nako. It's really actually a change of mind. Pag-usab sa unsay imuhang paghunahuna. Kay kung di mausab ang imong paghunahuna nga this maubitaw ni nga importante kayo nga mutambong gyud og seminar og magkat-on og magdawat og mga pagtulunan. Kay kung way pagdawat pagtulunan di man mo increase ang pagtuo. Ang pagtuo dinha ra gyud nagasukad sa pagpaminaw sa maayong balita. Wala gyud nasa na problema usa. As a preacher, sige kang na-preach, but you are not practicing what you are preaching. Di ka effective. Kaya makita ka, na yung Resulte? Mo na hypocrisy tayo. Oo. Mao na hypocrisy. Matthew 23:3. Daghan yung kaya ng mga preacher, yung nana, wala po ang iyang ipanulti. Oh. Mateo 23, versikulo 3. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan
ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Na, mauna diha. Ay, mga picture daganan, oy. Mga pulong kanin Jesus atong Ginoo. Nya maingong ka tay pranimo tay, maingong kag kinahanglan mo simba gyud, mo kalawat gyud unya ikaw pananglitan tay wala nagsimba, wala nagkalawat. So wala gi-apply ni tatay, pero we see an example in tatay. No day is missed without hearing mass and without receiving communion. Mao na lahi kaayo ang mutudlo nga wala gi-apply ang iyang gipangtudlo. Amen. Amen to that. So, daghan kay mga butang atong bantayanan mga igsuon dinhi sa atong kinabuhi. Kay matag karon og unya basin o nahimo usab kita nga ipokrito. Matag karon og unya sa mga butang atong ginahimo sa atong palibot. Sud sa pamilya, sud sa trabahoan, diha sa atong mga higala. Basig duna ng mga butanga. So unsa may maing balita niini? Mga igsoon, kining tanan sala. Plainly a sin. Apan ang nakanindot sa atong Ginoo, nagtukod sa simbahan kay duna tay dalang tanan o atong ikasumbong dito atong mga sala o makapangayo kitag pasaylo o mag-usab kita sa atong kinabuhi. A change of mind, a change of heart, and a change of life, a transformed life. Change of behavior. Amen. Pero sa ako lang tanaw ni mga kaigsuunan ko, ang number one culprit ni ining pretense pod for us the onlookers. For the one who is preaching, application ang importante. Nga ang gitudlo, gibuhat gayod. Mao gyud ni ang importante na what you teach is what you live. You live a life because you are applying what you are teaching. Ana. Pero on the part of the onlooker, importante gyud nga mamainos gyud ni ang pagpanghukom. Namsugod na gaytag hukom ana. Mas mayo magkakanan Hinay niya. na lang ha. Mas mayo kay tuwa niya ay. Ana. Comparing, na ba? judging. No? And sometimes it does not even have to be said. Sa dirira na sunahuna nagkuan na naglihok na walay tingugay. So wa magpasabot nga wa nimo gisulti wa ka makasa. Kasa Nakasasag apong kasunahuna. Yes. Yes. Tinuod na. Unya, as we are speaking, we are also reflecting, because we might fall and be disqualified to become ang amo dinhi, brothers and sisters, is to journey with you in our journey of faith nga diha sa dakong panghinaot nga dungan kaninyo maatog yung makabot ang kaluwasan. Pagpukaw kanato. Pagpukaw kanato. Amen, amen. Amen din ha, Brad. Hallelujah. So daghan kaayong mga sitwasyon diin makita nato ang double standard of morality. Even dinhi sa ato ang culture sa Pilipinas na makita ang double standard of morality. So unsa man day angay natong buhaton In Sister Shirley? every profession, Brad, na makita gyud in every profession. Madoktor ka, mamaestra ka, ari sa pasyente, asa nimo makita ang hypocrisy. Anak ko maestra ka, asa makita ang hypocrisy. No? Daghan oy. So unsa man day angay natong buhaton? Ato na nabatbat ang tanan. Paduol yun sa Ginoo. Paduol kita sa Ginoo. Pero katubi ang mga Pariseyo tay nagpaduol sa Ginoo tay. Oh, pero sila may gituloy sa Ginoo sa Ginoo. Tuon na practicing. Oo. So the practice man tayo, for example ha, na to ay doktor. Pero ang doktor usahay na ay pasyente nga dato kayo, pwede rang mo insert dito sa linya. Ano mo na? Maestra, ang estudyante,
og naay Christmas party, dako kay spaghetti dadon. Pwede ra nang no, pwede sang okay ra kiat ning bata. So, in every profession or kuan kitang tanan gihagit ni ining pagka paron ingnon. dili ba sagha kini Sister How Cheryl to be nga bunga usab sa near atong to God. pagtubo sa pagpadako nato, how we are being raised up in the family, Posible. no? Kaya ang ako mangumpunto nga asa man nato sugdan, unsaon man nato pag-usab ni mga butanga, kinsa atong sugdan. Brad, let me just point out, no? Nakainumdum ko sa akong pag-eskwela nga doon ako'y classmate nga ang iyahang inahan ngadto sa eskwelahan kay nibayad sa tuition nanimahong langsi kay gikan pananindag isda. Unya nangita siyang anak ug ang anak perting sukuha nga How to be nganong near to nangita God. pa niya bla 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 kay nauwaw siya nga ang iyang inahan tindira og isda. Why is this child ashamed of the livelihood of the parents? Kana, but another thing nga akong i-contrast ha. Usa ka Grab driver dako kaayo ang iyang marka diri sa iyang bag, kanang iyang box ba sa likod. Proud parent unya dahil litrato sa iyang anak nga cum laude or magna cum laude ba to or something. Proud siya kaayo. I'm just thinking katong bataa nga gipilit sa iyang papa dito sa iyang Grab nga box nga niingon proud parent magna cum laude niya gipilit iyang naong dito. Proud ba sagka siya nga gipilit iyang naong dito? No? Kanang insya nganong imo man ang gipilit din ha akong naong niya akong papa grab driver ra, no? I'm just like thinking if this is the question, gikumparar lang nako ang duha ka mga anak sa mga naningkamot nga mga ginikanan. Nga katong usa clearly makita gid nato ang hypocrisy, no, nga di siya ganahan mahibaw-an ang iyang ginikanan tindiraw isda. Now karing usa nakagraduate na cum laude or magna cum laude ba to? Unya proud parent ang amahan. Ang nagkuha actually og picture was probably the car in front of that motorcycle. Oh, so kini usahay kung ang imong ginikanan naningkamot unya nangitag paagi nga makasupport aron makatiwas ka sa pag-eskwela, angay bang ikauwaw ug unsay ilang pangita? Gani naay lain sad nga makita nako na Sister Cheryl nga pamaagi sa pagpakita nining pagka-ipokrito usab. Kini ato mga estudyante or kaning ato ang mga anak nga nakakabot na og taas nga edukasyon unya sa ilang nakabot na ubos ng ilang pagtanaw sa mga ginikanan. No, kana ganing kusog na mo tubag-tubag nga sa way lipod-lipod, sa walay pagtahod, murag i-small na nila ba? Kanang ipakaubos na lang nila ilang ginikanan kay way nahibalan. Ako may mas nakahibaw. Patuo lang. Tuo lang. And it is happening right now. We can see that all around in society right now. Na ang mga batanon, mga bata, daw wala na pagtawad o nagkulang na sa pagtawad sa mga ginikanan kay abi nila silang pagtuo nga mas taas na kinaadman kay silang mga ginikanan. I think that's a lack of loyalty in a way. Kay
kani bitawng hypocrisy, di man yung ka loyal sa Ginoo, di man ka faithful sa Ginoo. Mas faithful ka sa imong kaugalingon, dili ka faithful ngadto sa mao na nag-iya gyud niining tanan, no? Kay pananglitan kanang pwede nimong pasakitan ang imong ginikanan nga mao'y naghago og maayo just because you are ashamed nga mao na iyang pangita. Sa ato pa, ang loyalty is more to self than to parents. Unya kaning piety includes man kaning piety appeal man ni sa kaning justice nga mao tingali ni nga importante gid sa kaayo ni nga makatuna ni sa atong mga kabatan-unan kining justice bitaw mao nang sa bata pa ta nga tudluan gyud sa ginikanan nga hotdagi nang mumho dinha, tiluka gina dinha, di gina mahimo nga binlan na nimo og mumho kay maingon dito akong papay. Dugay kini maabot ning usa ka mumho sa imong plato. Ni agi pa ning taas kay nga proseso. And this is one way of teaching us piety. And piety, there are three kinds. Piety to parents, first and foremost. Piety to country. Yeah, daghan sa ganito nato dili na faithful sa atong country. And then piety to blood relatives. Mao ni nga kung wata ni ini munag kaning piety to honor God, mao man ang Ginoo makuan yun ani masuko ba sa hypocrisy because it does not honor God, it honors self. Basta malayo yun tas Ginoo, mawa yun ta mo na magpaduol yun ta mas Ginoo. So makita na to, nagkasanga-sanga ba? No? Ang atong gisgutan, hypocrisy lang apan nagkasanga-sanga sa lain-laing klase din sa mga sala. Doon na kayo pa, tayo, no? Why? 2 John 1 verse 9. Magpaduol yun tas Ginoo. Nagkinahanglan yun ni siya o kuantay kanang ang atong paghimaya sa Dios kanang tininuray gyud ba nga dili masangit diri sa taong kaugalingon kay kung pananglitan maobitaw ni nga iya gining kasilagan bisan ang pagbuhat og mga charitable works nga arriba mo pauli ba maobitaw ni nga lisod-lisod gyud para sa mga naas katungdanan nga mahimaya ang Ginoo kay arim gyud na mahimaya ang gyud nila aron mutarag balik, diba Brad? Tay kanang aron ma-eleksyon na bara sa naraba sa barangay karong adlaw ba filing of certificate of candidacy sa barangay unya maghimo rayon og milagro dinha sa nagkalain-laing barangay. And why is that? Nganong mukiat ra man gyud na sa panahon sa eleksyon magpakitang gilas dayon, no? And the honor always returns to self, not to him. That's why he doesn't like it. God doesn't like it. God abhors it. Yeah, mao na naman sa drone, trending na. Yeah, karon may ingon na ra ba mga tao uy, dili na mi mo dawat og 20 kay pilagod ka tuig mong nangatong danan nasamot na gidaan ni mga kaigsuunan ko kay because we are violating the natural law. The natural law is even God gave man free will. So kung ang free will sa tao imo ganinang tuison pinaagi sa pagpalit sa kabubuton sa tao, imong gituis ang kabubuton sa tao pinaagi sa pagpalit sa iyang boto, you are guilty of thwarting the will of man. Na mga taron wa na free karon ay mo mong ipakutlo diri tayo sa 2 Juan 1:9 nga ang tao nga wala magpabilin ug wala mutuman sa pagtulunan ni Kristo wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Busa kung may muana kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulun-ana ayaw siya dawata sa inyong balay ug
bisan gani sa pagtagad kaniya, kay ang magtagad kaniya nag-ambit sa dautan niyang buhat. Na, samot. Bitaw ka ng, I've been a politician. Unya, tinuod yun na, nakasaksi jud ko na ako mismo, no? Na somehow there was this sincerity in my heart to really serve the people. Pero one of the reasons po na ko i-deny nga one of the reasons nga no sang nagkugi sa kugmaayo is because I want to be re-elected. No? I wanted to be re-elected. Mao na kugis kugmaayo. And so some way somehow ni stop gyud ang honor diri nako wa tanang tawag gunos lang honorable o mao na honorable, but the honor belongs to God alone. Sipyat gyud kay ta kon ang dungog musangit diri nato dili mapunta gyud sa Ginoo. Gusto magpaduli sa Ginoo, biyahe ang tanan nimong graang kinabuhi nga dili maayo. Hindi ka kasunod niya kung naa pa nagpabilin ka nga tawhanon. It's a work in progress. You cannot follow the Lord when you are still in a worldly situation. No? Lucas 9:23. Klaro. Kung kanang tanan sa tay, tingali sa atong kinaugalingon, dili gyud nato dili gyud nato mahimo. Anaalang kana mahimo lang nato kung anaan ang gahom sa Espiritu Santo dinhi kanato. Amen. Unya, so, Lucas, unsa to day? 9:23. 9:23. Lucas 9:23. Atong basahon. Ug mingon siya sa tanan, kung may buot musunod ka nako, kinahanglan na magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw. Dili sa usa ka adlaw, sa tanang adlaw, ug magsunod ka nako. You have to die. We have to die to ourselves. Kay kung dili ta mamatay sa tong kaugalingon, kung dili nato idumili sa tong kaugalingon, di man gyud nato mahimo kay naam nato sa nature sa pagkatao. So diha lamang sa tong pagsunod ni Kristo, diha lamang sa pagsunod sa tong Ginoo, sa pagpasaan nato sa tong krus, ana ta makasunod sa tong Ginoo. Pagkabugat mga igsoon, o kini nagpasalamat sad may kay karon makita nako dire nga doon na pay additional nga nitan-aw si Nala Els watching from Buaya, Lapu-Lapu City. Sus, kuya kay pakanta din na. Hello, I don't know if it's a brother or a sister. Nala, is that Nala is the first name, so could be a sister. Could be a sister. Hello, diha sister. Layo ra ba kaayo, no? Buaya, Lapu-Lapu City. Hello sa tanang taga Lapu-Lapu City nga nagtan-aw karon sa atong tulumanon. Anak ko tigpalitan dia sa Buaya tay sa ilang merkado kanang ilang palengke dia kanang kaning puto gani nga balanghoy. Nga ana pa na iyang puto balanghoy, dako pa na iyang puto balanghoy tay niya dunay kamay diha. Uy, asa man na, uy, mo na akong ampay. Nas Buaya tay. Nas Buaya. Asa man ta mga to. Barato jatan. So brothers and sisters, this topic that we have here, sulti sad mi pinaagi sa pag-text namo diha ang number nga na makita ninyo sa inyong screen. Unsa sad inyong mga hagit mahitungod ni ining topic nato karong hapuna, hypocrisy, or sa Binisaya pa tigpa karon ingnon, nagsulob og maskara, no? In English there are so many terms that has to do with hypocrisy. It also means duplicity. It also means phony, no? Kanang
mayra sa tubangan pero sluyo gidunggab na ka, something like that, no? We hear that many times. Okay? Uy, nindot kayo og barog ang tiyan nagkurog. Have you heard of that? Nindot og barog ang tiyan nagkurog. So nindot kayo og postura. I remember there are many households na their priority is a car. They'd like to go around the neighborhood with a flashy car. Bahala na lang og magtuslob og ginamos or something like that. It's pretending to have a really affluent life, but it's not really that. I don't know, we're judging. Yeah, but let us not confuse that with having an ambition. Yes. No, dili na siya kaning maayo man ang mga ambisyon ta nga mo asenso ta, morang ara tong kinabuhi. Apan lahi nang magpakaron ingnon ka. Ay Brad, naada ko naabot sa kong una-una. What about ladies who wear imitation bags because they like to pretend it is the original? Kana, what do you say about that type? Social climber. Pero daghan man sa baligya ang mga murag tinuod, bisag dili tinuod, tawag ni sa Amerika og knock-offs. Yung mga knock-offs og sa original ka kay mahal man kayo, maabot mag 30,000, pero og knock-off kay arera mas 300. That is vanity. That is not hypocrisy. That is vanity. Ha? Yeah. Dili ba na gihapon? Yeah, could be a form of hypocrisy nga magpakaroon ingnon ka ga kuno tinuod na dili na tinuod, pero it's more of vanity nga of those things that are not really needed kapag naani mo. Yes, unya ako may babae, no? Kitang mga babae daghan yung kaayo tag mga waris-waris, di na ko i-appeal ng mga yano kay mga babae din ha. It's a continued work in progress to live a simple, humble, chaste life like Mama Mary. Kanang ang iyang kaanyag gikan yun sa kahilad man siyang kasing-kasing, makita sa iyang ang iyang kaanyag mo radiate outside because of a beautiful heart inside. Nindot kaayo og kanang ang atong panig-ingnan si Mama Mary. Katong nakinumdum ko sa mga isulti sis nga even works or acts of charity can also be an object of hypocrisy. Kanang may kamanghatag sa uban nga makapasidungog nimo apan di ka kahatag sa imong pamilya sa uban nga dili kanang ibutan lang ko between two ba nga kani ay wala man koy makuha ani dila ko muhatag ana ari ko muhatag des duna koy makuha. Yes, no? And that goes for kanang candidates politika kay ayuhon ko ning karsadaha kay daghang kayong butante dinhi. Ayuhon ko ning puso kay daghan kayong mga motar dinhi, pero kaning way tao ngano pa man ako pa nang ayuhon nga may tao dinhi. Mga kaigsunan, utangan ta mo taytayan dinhi. Sir, wa man tay sapa. Buhatan ko kamong sapa. Ano makataytayan? Para mabutangag taytayan. Brothers and sisters, sometimes we think kanibitang word ng hypocrisy when this is read as a gospel. It's difficult to unlock, and today we're trying to unlock it for all of us. How do we develop the traits that is counter hypocrisy? Kani Brad, ato ning hisgutan kay ato ning hisgutan nga unsa di ay nang hypocritical kaayo nga mga actions, unsaon man di ay nga ato yung matalikdan kanang pagka-hipokrito, unsa man gyud di ay mga qualities of a Christian nga mo na gingon devoid of any hypocrisy. Number one should be humility.
Okay. Okay, number one, humility. Unya, sumpay ni Ana, mauto ang pagdawat with contentment. Muna permission ni Tata. To be contented with what you have. To be contented of what you are. But it doesn't mean wa na magpasabot na kung kontento na ka, dili na ka maningkamot nga mas mamaayo ang imong kahimutan. So, it's all about humility ra gyud. Kaning acceptance. Monay mo ha. Humility. Sa akong bahin, it is honesty. Kaning pagka matinud anon. Ang tinuod yun, wala gid patig-iya dinhi. Ang tinuod yun, ang tag-iya nining tanan, maogid ang Dios. So wala gid tay katungod nga mangangkon sa dungog. Mauman gyud ni ang giabhor sa Ginoo nga mangangkon ta og dungog bisag dili atoa. All honor should be to God, not to any one of us. Kay the moment nga mangangkon ka ita sa dungog, that's why He hates it, because it's not true. Kunya, nus aman ta makarealize aniya, maingon gyud tag bita ako toy nakaingon, ha? Ako gyud nagpasiminto ana, or ako gyud nakapatiwas sa nag-eskwela. How do we now? Because many times we claim. So makita nato diri si Sir Cheryl sa pagpaubos o sa pagkamatinud-anon, makita nato diri nga makabot din nato kung anaa ang ato ang pagtanaw paglantaw sa Dios. Katubitang atong pagtuo sa yes, Dios. katubitang katubang ni tatay gi kaistorya ni tatay nga taga Davao nga paaktin nun untag seminar. Kadaghan niya gipa-eskwela, 19 ka buok yang gipa-eskwela, di ba tay? Unya to hain man na paingon ang dungog. Gusto man niyang angkunon nga siya'y nagpa-eskwela. Akong gipa-eskwela, pero none of them were grateful. Di ba tay? Yes. Wala gyud nilay nagmapasalamaton kaniya. Og siya mismo sab dili sad kontento. Dili sad Brad, ang iyahang kadato iyang giangkon nga sa iyang kaugalingong paningkamot, sa iyang kaugalingong kusog ug abilidad, wala gyud niya gihatag ang dungog sa Dios. Amen. Oh, mao to na didto pa lang daan nasipyat na. Nya mao to nga makita jud nato dayon sa ako lang ma-imagine kato niyo ka istorya nga wa siya nagmalipayon. Wa siya nagmalipayon. In fact, resentful siya tay, di ba tay? Wala siya nahimuot kay wa may sa 19 kabuok nga mapasalamaton og kasing-kasing nga nakatiwas sila eskwela. Nya karon ingon siya tay no nga maoy nakahurot siya ang kwarta tay. Maoy nakahurot siya ang kwarta. Unya kung sa Ginoo pa to niya ang hatag ang to glorify the Lord, mubalik yung tanan. Iya magi-glorify ang kauglingon. Yeah, maingon siya ba, ako'y nagpa-eskwela. Unya, kay dako kong posisyon, kay ko. When it becomes ko, Manager siya sa bangko. oh, manager siya sa bangko. So, when the glory went back to her, it did not glorify God, dito na nasipyat. Because at the end of the day, we're dust, and to dust we shall Kaya na return. naman good. That's the meaning of the cross. If you glorify the Lord, balik siya na mo. But kung sa imong gusto sa mga tao ra imong ipakita nga ikaw, why mo balik nimo? Tuwa, pikas-pikas. So, walay vertical relationship. So karon kay napupos naman na Pupos na? mga kaigsoona natong ibutang atong kauglingon sa atong Ginoo atong kauglingon, no? Kalatsaban sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kag ito nga man niya napupos mo sa damong oras itugot nga tarong adlaw kumanini doon na kami ex-committee nga magmayo untang among pagkaisgutan na untang tanan para sa imaya nimo.
tuguti nga successful kining among pagkipulong nga among meeting successful para among sa imong kahatag nga pag-alagad alang kanimo katusab nga nananaw na to karon ito naman kung unsay pagkulang sa ilang kinabuhi dungagi puni ihatag in taon kanila ang ilang panginahanglan kung kami usab gamita kami sa imong himaya kining tanan lang itong amahan among gipangayo pinagi sa pugtong ni mga anak ni si Jesucristo o sa pagpangama sa among mahal ngayon si Mama Mary sa ngalan samahan sa anak ni Espiritu Santo. Amen. Amen. Shalom. So have a blessed week ahead. God bless you. Let us continue to be the salt and light of the world. See you next Monday. Bye. Usa ka pagtuo